Dili sa Sagrado, busa, ang tanan nga nagapatalinghob niining ako mga pulong o nagatuman kanila, ikipakasama ko sa usa ka mabuot na tao nga nagatukod sa iyang balay sa ibabaw sa bato nga magpilis. Og nagulan og nagbaha ang mga sapa, og mihuyop ang kahanginan, og mihampak batok ni atong balaya, og wala kini mapukan kay gitukod sa ibabaw sa bato nga magpilis. 26. Apan ang tanan na nagapatalinghob nining akong mga pulong o wala nila pagatumana, ikapakasama ko sa usa ka taong buang nga nagatukod sa iyang balay sa ibabaw sa balas. O nagulan, o nagbaha ang mga sapa, o mihuyop ang kahanginan, o mihapak batok ni atong balaya, o kini napukan, o dako kaayo ang iyang pagkapukan. Magpraisa ka. Ginoo, salamat kami. Ipaabot mo kami aning last Sunday, o itagaan mo kami o nindot kaayo nga panahon to worship you in spirit and in truth. Ginawa niya ang imong pulong, niya kining imong mensahe para ka namong tanan. Ginoo, panalangin ni kini. Naghangyo kami sa among great teacher, ang Holy Spirit, sa paglamdag sa among salabutan, sa pagandam sa among kasing-kasing nga magadawat nga malipayon, ubanang tinguha ang kiniamo sa ikinabuhi. Gamitan imong alagad sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Matthew chapter 7 and verse 24 to 27, ang sunod niini mao ang famous illustration ni Jesus Christ nga diin iyang gihatagan o kanabang contrasting two foundations for life. Na adunay duha ka pundasyon sa kinabuhi. Og sumala dinhi sa atong text, ang usa nagkinabuhi siya sumala sa katudluanan ni Kristo Jesus, sumala sa pulong sa Dios. Di lang nga iyang nadugan, di lang nga iyang natunan, kundi iyang yun ikinabuhi. O gitawag siya dinhi nga usa ka mabuot, wise na tao. Nasama na siya, nagtukod sa iyang balay sa batong bantiles. O ingon diri sa verse, niabot ang kusukay nga ulan, nagbaha, kusukay nga hangin, nihampak sa iyang balay, pero ang iyang balay wala gyud mapukan tungod kay nagtukod kini sa insakto nga fundasyon, ang batong bantiles. Ang isa, sumala dinhi, nagakinabuhi siya not according to the teaching or the word of the Lord Jesus Christ. O ang tawag sa iya, usa ka buang-buang na tao. Kay nagtukod siya sa iyang balay, sama nagtukod siya sa iyang balay sa balas. O kung inyong tanaw, parihas sila pagsulay na nabtan. Parihas. May ulan, may baha, may kusog na hangin, tapos nihampak sa ilang balay. Pero kining isa, ingon sa verse, napukan, naguba ang iyang balay. O gano'n ay dako kaayo na kadaot na iyang nasinabihan. Mga kaigsunan, wala ko nasayod kung unsa o asa na pundar ang ilong kinabuhi. Paninatong ta after sa mensahe, madasig ikaw na sama nining wise men, itukuro nimo ang imong kinabuhi sa mga katudluanan sa pulong ni Kristo Jesus. Now, ang bagyo, storms comes to everyone. Ang bagyo, nag-aabot yun sa tagsatagsa kanato. Iyon po sa John chapter 16 and verse 33b, sa kalibutan kamo may kagulanan, apan sumaming kamo, gidaog ko ang kalibutan.
So, musugutin sa dili, naagay mga kagulanan, naagay mga kalistanan, naagay bagyo, naagay problema hababot sa itong kinabuhi. O sumala din sa pulong sa Diyos, nagapakita ka nato that storms shows no boundaries and place no favoritism. Walay boundary ang bagyo. O walay pabor-pabor ang bagyo. Kung atong tanaw ng atong verse, makita nato nga ang sapian ang wise, ang mabuot, o ang dili mabuot, ang buwang-buwang, silang duha, ingon sa pulong sa Ginoo, naka-experience sila o bagyo sa ilang kinabuhi. Ang maalam o ang buwang-buwang. Basta, ayaw pagbahay sa Diyos. Kung naay bagyo nga nagabot sa inyong pamilya o sa imong kinabuhi, kung naay problema nga na-experience, ayaw pagbahay sa Diyos. Kaingon pa ni Pablo, kanang tanan are common to men. Siguro karon ikaw, pero sunod, sila na po. Not only storm shows the boundaries and place to favoritism, usap makita nato ni that storms are part of our lives. Ang bagyo, mga kaigsunan, ang problema, parte ka na sa atong kinabuhi. No one is exempt from unexpected storms. Walay ibisang kinsa ka nato nga dili apil. No? Siguro na yung mga cases sa atong kinabuhi nga exempted ka na. Di ba? Exempted. Exempted ikaw. No? Paras itong gitulis nga bas, ingon sa tulisan, tulis ito. Ingon niya, kalasong na ya. Exempted ikaw. Sa bagyo mga kaigsunan, wala exempted na ini. Kaya nga naman, parte kini sa itong kinabuhi. Ang tao na dili makasinati o bagyo problema sa kinabuhi, katulang patay. Katulang patay. Pero samtang buhi pa kita, naging may problema. Usap ito, ayaw mo pagkampugin, no. Ayaw kami tagay problema. Sakto ba na? Siguro may na prayer, Lord, kung maabot man problema karon, ligo na lang eh. Ligo na lang. Kaya naman, part na sa itong kinabuhi. So storms comes to everyone. Second, ang bagyo nag-aabot kini o na kini siya ginatawag lahi-lahi ng mga intensities. Storms have different intensities. Sumala din is chapter 7 verse 5 at 25, na ayulan, nagbaha, tapos kusog na hangin, muning mihapag sa ilang balay. Abi niyo makaigsunan kung maghisgot kita sa literal na bagyo, ang bagyo have the ability to get worse or lessen in severity. Na ipanahon nga, ano bang mo, samul pag yun siya kakusog, mo grabe pag yun. Apoy uban nga, mo hinay-hinay siya, antong mawala siya. Ingon pa sa pag-asa, adunay upat ka kategorya sa typhoon. Ang first is tropical depression, TD. Now, usahay, okay lang na. The second is tropical storm. Okay na eh, nabati na. Kusog na kang hangin. Tapos, ikatulo is typhoon. Nahimo na rin siya bagyo. Huwag ang pinakusog ang super typhoon. Mga kaigsunan, ang bagyo nag-aabot sa ato have different intensities. But rest assured, ingon sa 1 Corinthians chapter 10 and verse 13, na ito mananghilin, nga walay tentasyon, walay pagsulay, nag-aabot ka nato, nga dili nato makaya. Kaya nga naman ang Diyos nakabalo siya sa atong load limit. Basta kung adunay grabe, nga bagyo nga niabot sa imong
imong kinabuhi, pasalamati ka na sa Dios, kay ang Dios nakabalo na ikaw hantong na, ikaw ligo na, nga kung ka na ihatag niya sa uban, di gyud sila kakaya. Pasalamat ka kung na ay gabri-gabri nga problema nga maabot sa imo. That proves na masaligan ka na niya. Now, the question is, kung sa may mahimo sa Baguio, what storms can do? Unsay mabuha, unsay mahimo sa Baguio, sa unos? Abi niyo makaigsunan ang literal na Baguio Usahay can change the environment. Sulit ko dito sa ilang tatay linay mo niya, Pastor, ang sawagan sa una dito, Ramano? Ako yuta dito, nakaroon na din niya sawagan. Tungod kay sa Bagyo, kabaha, na usap. No? So storms can cause a damage, no, by bringing elements, no, usahay na ay kusog kaayo nga ulan, baha, o ubat pa niya na nga mo'y mag-usap sa palibot. Aside to ng storms can also bring unexpected emotions. Nagadala o wala damhang na pagbati. And these elements can change the environment that bring pain, that cause fear, worry, and anxiety. O kini nga emotions can often paralyze sa atong kaugalingon o mao kini magpugong ka nato nga usay, dili na kita magpadayon. Tungod kay napagyuhan. Diba? May mga pagsulay nga sama ni Ana nga grabe kasakit. Matungod sa kasakit, dili ka na gusto mo utro. Dili na ka gusto magpadayon. Tungod kay nahadlok ka, basig mautruhan na sa. Number 3, storms can test our faith. Nagasusi kini, nagasulay kini sa atong pagtuo. O gabi nyo magkaigsunan, many times sa panahon nag-aabot ang bagyo sa atong kinabuhi, asay ang atong pagbati, usay makaingon kita, where are you, God? God! Ginoo, asa naman ka? You know what? Storms test our foundation. Ang Book of James, naghisgot siya sa pagtuo through faith in God. O diha sa Book of James, sulayan gyud ang pagtuo. Sulayan gyud. Kung tinuod gyud ka nga nagatuo kay Kristo Jesus, kung tinuod gyud kang luwas na diha kay Kristo Jesus, sulayan gyud na, kung tinuod ba kita. Kung gabi niyo makaigsunan, ang bagyo is a test of our foundations. Kaya nga naman, diha ginapadayag kung asa man natugod ang atong kinabuhi. Sa malas ba o sa batong magtinis? Next sa quotation din nga nagkalayon. Faith does not mean trusting God to stop the storm. It means trusting Him to strengthen us as we walk through the storm. Mao kini ang pagtuo nga tinuod diha sa Dios. Now, di nga kasalig ka Ginoo, pagdangan ni. Abi niyo dili na undanon sa Dios kung wala pa natuman ang iyang purpose. Mabitaw na ang usa ka tawo ginadisiplina sa Dios, ayaw sa tabangi. Hantod na siya makakaon sa pagdisiplina sa Dios. Kay imo nang gatabangan at pilun kang disiplina sa Dios. Gawas og isurrender na siya. Kung nakatuon na siya sa pagdisiplina sa Dios sa iya. So ang true faith is that trusting Him to strengthen us as we walk through the storm. Mga kaigsunan, we will experience storms in life. And we need to stand strong in it. But the question is how? Kung saan nato? So karon ka buntag adunay mga pamaagi diri
sa paglig-on sa itong kaugalingon, sa paghatag og kusog sa itong kaugalingon, aron nga kita makaparo ng kusgan, lig-on sa adlaw nga adunay bagyo. Number 1, make sure of yourself. Siguruha sa imong kaugalingon nga una, aduna kay relationship with God. Make sure of yourself that you have a relationship with God. Ang imong relasyon diha kang Kristo Jesus. Masayo kita mga kaigsunan na kitang tanan makasasala, walay matarong, wala ni bisan usa. Ug tungod sa atong sala, ingon sa Bible, hinukman kita sa impyerno. Mao nang atong kahimtang. Pero salamat kita ingon sa Bible, na bisan sa makasasala pa kita, gihigugma kita sa Dios. Iyang ipadala iyang bugtong anak na si Kristo Jesus. Unta kita mamatay kay kita makasasala, unta kita inansang kay kita makasasala, pero tungod kay ang Dios na higugma kanato, gikuha niya atong bagin. Siya nagbayad. Ingon sa Biblia, gikuha niya ang tanan natong mga sala ug gidala niya sa cross o iyang gibayaran. Ug samtang nagamitay siya dalang atong mga sala, ang Diyos nga mahan wala gyud nakatutok kaniya. Di siya makaako nga gidala sa iyang bugtong anak ang tanang sala sa kasalanan sa kalibutan. Mutong nilingiw siya. Pero ang pagkahuman ni Kristo natapos. Gibayaran niya ang tanan nato mga sala. O pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa atong pagsugid sa atong mga sala ngadto kaniya, o pag-angkon kay Kristo nga atong Ginoo manuluwas. Ingon sa Biblia, kita makapatun na og relasyon kaniya. Ang Diyos nga mahan, mahimo ni mga mahan. Si Kristo Jesus na mahimong manuluwas, o ikaw mahimong anak sa Diyos. May isulti sa John chapter 1 and verse 12, sa tanan nga midawat kang Kristo Jesus, sila gitagaan sa katungod nga mahimo anak sa Diyos. Ang pangutana ko, kumusta man ang imong relasyon kay Jesus Christ? Siya na ba ang imong manluluwas? Ang Diyos sa langit, imo na ba amahan? Ikaw, anak na maka sa Diyos. Karon uso naman kaayo ang Netflix. Pero sa una nga napay ang film showing. Naay salida sa una nga giuluhan, Thief of the Night. Kinsa sa inyo nakikita sa Thief of the Night? Wala na kung saan salida inyo nakita. Katong Thief of the Night, ang story niya ito, naghisgot sa pagbalik ni Kristo, rapture. Diba, sa rapture, kung sa galing kwaon sa Ginoo sa rapture, kinsa yung kwaon? In one word, kinsa yung kwaon? Ha? Believers, church. Okay, church. Kinsa ang membro sa church? Ang tanan na midawat kang Kristo Jesus. Dili baptis lang. Kay daghang baptis sa impyerno. Usay ka lang word Christian, komplikado na. Kaya yung nauna sa buwan kay di mo si Christian, pero dili. Church, iyang balikan. Okay? So, ang salida naghisgot sa pagbalik ni Kristo. Sa pagbalik ni Kristo, ang ubang gipaguha na. Pero na'y nabili. Si pastor. Nabili. Tingala siya, wala na mga membro. Pero na'y membro po nabili. Katong sige katulog. Sabi niya, kadumdum mga kusika ng isig katulog, no? Pagstorya ba nga nagkunti si Satanas o si Jesus aron makamata mo. Ingon si Satanas,
Sige, pada kami sakop. Ayun si Kristo. O sige, ito tabangkon. Yung Satanas, o sige. May tari-tari gano'n. Ito ito, tanaw na ito. Nakaisakop dito. Pero kampang tipon si Kristo manaiya kay na may Kristo dito. Di ba? Masyado yung may Kristo. Kuya, bilang Kristo di man di ay. So, dagang kayo sakop sa ingon ni Kristo. Ako na po, ato sa simbahan. Dito sa BBC. Tanaw, pag nabagay sakop dito. Ingon sa tanan, sige, kuya kay Kristo kay. Ano ka ba, di makaisa tanan sa sige. Uy, murang nagiya. So, pag-abot nila, ingon si Kristo, sige, o, tanaw sila. Asa na imo na? Sana! Ingon si Satanas na. Sa asa na? Kanang upaw-upaw. Sa dili. Kanang kadungo-dungo, ako na. Kanang natulog, ako na. Pero, kung katulog ka, pulog lang. Ayaw lang paglaway. Pero muna akong pangutana. Nana ba kayo relasyon kay Kristo? Abi nyo nindot yun unta magsimba. Pero ang magsimba di makaluwas. Ang makaluwas ka nato ang atong personal na relasyon kay Kristo. Siguro ang anak. Ikaluha, not only make sure sa imong relationship with God, but also your calling in the ministry. Ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Natulog man natin sa Biblia, ginutawag kita sa Diyos sa kaluwasan. And that calling for salvation is also a calling for service. Muna yun sa Biblia, sa 1 Corinthians, ingon ni Paul, ang tanan ng mga anak sa Diyos, tanan ng mga Kristohanon are all ministers of God. Mga alagad sa Diyos. So alagad ko sa Diyos. Nag-function ako as a pastor. Pero ikaw alagad gihapon sa Diyos. Siguro ang imong pag-alagad sa Diyos. Amin nyo, nainamatay, bago lang, na nasa may opisina, dagang kay under sa ilaha. Kristohanon sila. Daghan na sa mga secretaries, na sa mga attorneys, yun. Tapos namatay siya. Pagkamatay niya, siyempre na nag-service, tapos gilive nila. Kami ni Mamalis nagtanaw. Sa sige nagtanaw, kapamati sa mga testimonies, wag yun may nadunggan sa kadagdag nila na nag-testimony, na nag-hisgo, na kini si Sir na namatay sa ako, nag-share sa ako sa gospel. Ulagin ko'y nadunggan, na-influensyahan ako, nakatuwa ko sa Ginoo, na ayaw akong kinabuhi diya sa Diyos. Tungkol siya, wagin ko'y nadunggan yun. Atong musical festival sa Valencia, ulaw man kaay ko ka makato dito sa daghan tao, balo ko nga gitawagan akong ngalan kadugog ko. Kay wala kay ko kailis, kay driver ko. Limang ka nga gihatod na ko ang mga choir dito sa Valencia. Di uli na ko, gihatod na ako taon akong anak dito sa Fernando. Pag human dito, dagan na po kong Valencia kay nagmerkado ni siya sa kantin. Gidala na siya na ako, paing pauli. Tapos pagbalik, ayat pa ko kaabot. O ano yung panahon na makainis? Salig lang na nakahilamos. So, wagi ko kainis yun. Natawag ka dito sa taas. Paula po tagatubang sa daghang kaya simbahan. No? Bito lang nga, pagkakita na ako kay Jeboy, happy na ako, di siya ipakanta. Kaya gagok doon sa plansa. Pagkaulaw, mga bangkod na ba na imong mga kauban dito naka-insert pa nga pinansa yun na ikaw gagok doon. Hapit na pito lang ako siya
Giingnan magpreparar na, di mo preparar. So wala na lang ko dito nakatong sa tubangan. Okay, ikaw. So dito ko sa gawas, ang last night nga speaker na ito, akong gidugulan na bay. Bless kayo ko sa imong wali bay. Siya, na sa bugal-bugal na sa kuwan. Di mo, yun. First time ko nakadungol sa imong wali, bless kayo ko yun. Anong siya insulti sa ako? Yan bay, lisod kayo magwali bay. Anong lislan lang ka? Philippians 1:21 ang verse, pero ang kinabuhi, lisod kayo. Kita nyo na? Hindi ka paingon sa akong hangin. Unahin ni Paul, before Philippians 1:21, sa inyo na sa verse 20, iyang tinguha nga samtang buhi pa siya o patay man siya, si Kristo makita sa akong kinabuhi. But pasabot nga siya mag-alagad yun sa Diyos. Unahin mo sa verse 21, for to me to live is Christ. Sama ba yun niya, samtang naapa ko'y kinabuhi, mag-alagad yun ko sa Diyos. Everything that is related, makahimaya sa Diyos, dahil yun ko niya, mutamang yun ko, mapil yun ko. Siguro ang imong pag-alagad sa Diyos. Sabi niyo, pasalamat kita, kitawag kita sa Diyos diha sa pagpangalagad. O gabi niyo, kung siguro na ito, makitawag kita sa Diyos, nilang sa kaluwasan o sa pagpangalagad, despite mali. Hello. Sige. Okay. Basta siguro lang na ito. No? Despite sa mga problema o sa bagyo na maabot ka na ito, ang Diyos mag-supply yun siya o sufisyente nga grasya o gahong para ka nga ito aron na kita makapadayon. So magkaigsunan, pinaagi sa Diyos nga nagapasinati sa iyang grasya o gahong kanato bisang pagdaggan kay bagyo, daghan kay problema sa atong kinabuhi, we will always come out victors, not victims of the storms. You know what? Sometimes we have to walk through the storms. Sometimes we will fly above the storms. But sometimes we will have to face the storms head on. Diba? Usahay, may man tong malikay-likayan ang tanato, ang problema. Pero na may mga panahon yun nga, enkwentro yun. Okay, sige. Okay, sige. Verbal pa naman ito na. So, usahay, mau ka na mahitabo ka na ito. Pero mga kaigsunan, we cannot let the storms to destroy us. Ayaw pagsugot na ang mga bagyo, ang problema sa kinabuhi, mao'y mudaon sa iyo. Tinuod ang atong kaaway, nagalibot-libot siya. O nagapangita siya paagi
sa paghatag og kagubot o kasamok sa itong kinabuhi. Nga naman tungod kay nahadlok siya, kunod siya ato mahimo pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Tungod kay nahadlok siya, na kung kita mugawas as victors sa mga problema nato, nahadlok siya kung sa ang atong i-testimony. Nahadlok siya nga dabor ang mga tao magduo sa Diyos. I-maintain nyo ang ba? Ang kahubot sa kwan. Okay, sige. Okay, so ang tumatas ng berto mga kaigsunan kay limar walk with God in daily life, in your daily life. Second is walk with God in your daily life. Paglakaw uban sa Diyos sa iyong matagad lang na pagkinabuhi. Napamina mo ani. The normal condition for Christians is that we should suffer persecution. The normal condition for Christians is that we should suffer persecution. Philippians chapter 1 and verse 29 for unto you is given in behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His name's sake. So our privilege is not only to believe, but also to suffer for Him. The question is, are you willing to face persecution and even death for Christ's sake? Abigail si Abraham, naglakaw siya with God, and he was called a friend of God. Walk with God as Moses did sa iyang kinabuhi in the backside of the desert. Paglakaw uban sa Diyos as David did as a shepherd boy. When the time of crisis came, David was prepared to meet Him. Si Daniel, uban sa iyang tulog ang mga young friends, naglakaw sila with God in Babylon. Sa diyang kasamang nagabot, God was beside them. Gani, si Daniel, bisang kitambog siya sa lion's den, wag yapon siya, at namatay. Ang tulog niya ka mga higala, kitambog sa furnace. 10 times ang kainiton, pero wala yapon. Kaya nga naman, ang Diyos tila kauban. However, God does not always deliver His people from adversity. Dili tanan nga panahon nga ang Diyos iyang ginapalingkawas o iyang ginaluwas ang iyang mga kaanakan sa ginatawag natong kalisod, kagulanan, kalisdanan, kakulian. Pero ang mindot kaayo mao kini. Ingon sa Hebrews chapter 11, bisan tuod sama kay Abraham, makasinapit siya sa kalisod, Moses, Daniel, or David, they too walk with God, and yet they perish. Pero ang nindot kayo mo kini, ang gisulti sa tulong sa Diyos. Yes, God does not promise to deliver us always from trouble, but He promised to go with us through the trouble. Dili kita niya biyaan, dili kita niya pasagdan, ubanan gid kita sa Ginoo. Ubanan kita sa Ginoo. So wag kay igsunan, kung naamay mga pagsulay nga nag-aabot sa buhi, dinumduman nato, nakauban nato ang Diyos. Now, if you are not strengthening
your inner man. By daily walking with God now. Kung wala nimo ginapalikon ang imong kalag sa imong matag adlaw nga paglakaw uban sa Dios karon, palungan na lang natin. Ibadaot na na itong appliances sa amin. Lagi, palungan na lang. Kaon na ba tanan na itong appliances na? Sige, bahalag di na mo makakita sa ako kasi katapusan na po na ako ng wali. Paniguro na lang mo niya na. Napaminaw ka mo. Kung wala ni mo ginapalikon ng imong kalag karon, sa panahon na ang krisis mo abot sa imong kinabuhi, mangurog yun ka sa kahadlok. And as a result, you will keep in. Na wala kay kusog to stand up strong for Christ. Unang importante kayo nga paglakaw sa matag adlaw uban sa Diyos. Number 3 is absorb the Word. Absorb the Word. Ipasunod, ipatuhog ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. Pag-igsunan, we should fortify atong likunon ang atong kaugalingon with the Word of God. At pasabot, continue reading. Padayon mo basa sa Biblia. Padayon ka mo pagtuon sa Biblia. Padayon ka mo sa pag-memorize sa mga verses sa Biblia. Ang Biblia nagingon in Ephesians chapter 6 verse 24, stand therefore, having girded your waist with truth. Magigsunan, the truth is the Word of God. O kinahanglan nga atong ipakus kini ang tulong sa Diyos. Pinaagi sa atong pagbasa kanunay, pinaagi sa atong pagpatuhog niini sa atong kinabuhi, i-fit na atong kalag sa pulong sa Ginoo sa kanunay, o ginaon nga ang pulong sa Ginoo kanunay maging parte sa atong kinabuhi. Inomduman nato ang pulong sa Diyos is quick and powerful. It is the bulwark of our soul. Problema lang karon tungod kay daghan kaayo ang mga Kristohanon that they are entangled, natakpan, nahigtan sa tanang kalihukan sa kalibutan. Si Don Pipo, ganahan kay si Brother Jimmy ana, pero may siya galay. Christian Alliance na sila. Gusto man sad ko mag-adton ta dito sa concert. Concert ka tawag na ito. Kay murag maka sayo-sayo sa dito, no? Nagtanaw ko sa gipang post lagi, kumpiyansa mo kay uban, nagsaya-saya dito. Kita ginako, oy. Kumpiyansa ka, ayay, yun mo kumpiyansa sa mga inanak. Kay, kung lilit ka man mag-post, lamay mo post. Nagrabi man day ka mo sayaw. No? Sayaw ka man day, brother. Sayaw ka man day, sister, ha? Makaigsunan, importante kay kaayo ang taang pulong sa Diyos maging bahin sa itong kinabuhi. Daghan ang mga kalagkarong ang naging anemic, mga gigutom sa mga butang sa Diyos. We are totally unprepared for the time of crisis. Usang sa kapagdasig nako sa matag-usa nato, hinaot nga ang pulong sa Diyos kanunay gid nato tagaan at pagtagan. Bisan unsa kita kabisa. No? Ang uban di gid halos magbuhian ang cellphone. Gapa minhod na lang gud ang kamot. Kay pirmi lang hawid sa cellphone. Unta gabasa sa Bible sa iyang cellphone. Ang uban kay sige ra man sa bida. Ako galing ka uban kay di
mo matulog ko to. Sige, nagtanong sa lida. Hindi man siya matulog. Sino siya tanong sa lida kung matulog man ko? No? Pero di lang siya tanong sa lida, ha? Magbasa po sa Biblia. Kaya nga naman, aron maandam ka sa panahon nga na ay bagyo. Then, pray always. Pag-ampo kanunay, sa 1 Thessalonians 5:17, atong likunon ang atong kaugalingon with prayer. Ingon pa si F.B. Meyer sa iyang libro, The Secret of Guidance, siya nag-ingon, the great tragedy of life, ang makalilisang panghitabo sa kinabuhi is not the unanswered prayer, but the unoffered prayer. Mao daw kuno na ang makalilisang nga panghitabo sa kinabuhi sa Kristohanon. Dili ang wala kitubag pag-ampo, kundi ang wala na offer nagtugyan na pag-ampo. That's why in Ephesians 5:18 ay niya, pray always without prayer and supplications. Abi nga makaigsunan ng early church, nasayod sila sa bili o sa pagkakinanglanon sa pag-ampo. Busa, makugiyon silang gaampo, mainiton silang pag-ampo, o abi nga makaigsunan, as a result, major triumphs ang ilang experience. Kaya nga naman, walay kadaugan nga imong masinatian kung walay pag-ampo. Apan kung mag-ampo ka, ang resulta niya na adunay mga kadaugan. Natumtuman nyo nga ang prayer precedes or preceded Pentecost. Gani, nindot kaayo sa ilang panahon sa ano? Kaya kung mag-ampo sila, ang ilang manang venue ito, ang ilang venue, no, kung asa sila mag-ampo, mauyong ko. Mauyong. Ma-shake ito, mauyong. Pero karon ay ra mag-ampo o mag-uyong, maglinog. No? So inatong ta kita nga mga Kristiyano atong dasigon ang atong kaugalingon niya. You know what? Every Christianity, if Christianity or Christians, gusto kang mag-survive sa kalibutan, no? Abi mo, importante kaayo nga ma-revive kita sa atong prayer life. Kaya nga naman naay mga panghitabo sa atong kinabuhi, bisan unsa kadaghan pang atong mga butang, dili gyud kita masalban niya. So kung na may usa ka butang nga atong pangayuan o pasaylo sa Ginoo, mao ka nang walay pag-ampo o atong i-revive ka ng sa atong kaugalingon. Katapusan, anapaday din sa pulong sa Diyos, we cannot survive our storms in life if we depend only on our strength. We therefore need God's help. We can only experience God's help if we pray with faith. Paningon sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks. Nagpasabot kini mga kaigsunan that before anything else, we need to pray. Walay bagyo, walay problema, nga dili masulbad sa Diyos kung kita mag-ampo. And the last here is contemplate always on God. Pamalandungi, hunauna kanunay si Kristo. So bilang nato ligunon ang atong kaugalingon sa pulong sa Diyos, sa pag-ampo, but also by contemplating or meditating upon the person of the Lord Jesus Christ. Si Charles Spurgeon, nag-ingon siya, there had never been 15 minutes in my life when I did not sense the presence of God. Grabe, no? Walay 15 minutos nga bahin sa iyang kinabuhi nga wala niya ma-sense ang presensya sa Ginoo. Kita, pila na ka oras, pila na ka adlaw, ang mulagwa may presensya sa Ginoo, no? Pero ingon sa pulong sa Ginoo, we must learn again to practice the presence of God. Ingon niya sa chapter 13 sa Hebrews verse 5 and 6,
Nagsaad ang Ginoo, ingon niya, I will never leave you nor forsake you. The Lord is my helper, and I will not fear what men shall do unto me. So ang Diyos na kanunay, kauban nato. Hindi siya nagabiya, wala siya nagatalikod ka nato. So mga kaigsunan, let us remember that because of Christ, we are an overcomer. We are a mighty man of God. Gani ingon sa Biblia, because of Christ, nahimo kitang beautiful. We are blessed. We are not alone. And we are victorious. Kaya nga naman, naa si Kristo Jesus nga naghimpit ka nato. Because of the Lord Jesus Christ, nahimo kitang higpit. Jesus is more than enough to us. Diba yun sa Cebuano? Si Jesus ang bahandi ko. In closing, amen? Murag laay sa magwali ang mingaw. History and the Bible indicates that mechanical and material might be insufficient in times of great crisis. Grabe itong sunog dito sa Los Angeles, California, no? Tapos na ay balay o sa nabilin. Hasta bibuha. Iya-iyag ang konggol. Baptis ko na to. Ingan po sa Baniloy. Isda ito. Kung Iglesia ni Cristo to. Pag Katoliko na may dagang ko kay Ribulto dito. Matunga na sunog. Grabe, bibo kay sila kinagkuna lagi. Pero ang kamaturan, Katungal Village, grabe man gito, no? Pero tanawa, tanan nga butang nga naa sa ilaha is insufficient in time of their crisis. So we need the inner strength. Kinahanglan nato ang kusog nga nagigikan sa sulod. Na nagagikan kini sa atong personal, sa atong vital relationship with God's Son, Jesus Christ. Inautong tabangan kita sa Diyos to stand in the evil day. O inautong sama sa gisulti sa 1 Corinthians chapter 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles, and they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ang nakalindot dito sa brownout, kaya di mo makita ang orasan. So, pwede na tayo magpadayon. Natay gwapo kayo ng illustration na akong gamit. Nakita nyo katong pag-start yun sa itong picture. Picture sa eagle. Okay? Before niya na ako'y lesson na gihatag sa inyo, na ay eagle na naglupad, tapos may gamay nga sa tumalanggang gani. Uwak, no? Uwak. Kuwan sa iya. Kung sa'yo ginahimo sa uwak sa iya, kung sa'yo ginahimo sa uwak, okay, nagtungtong lagi. Nagtungtong, nalipad ang iga, tapos mapunta itong makita, no? Tapos may nagtungtong malanggang, uwak. Uwak ba ito o maya? Okay, uwak. Tapos igihin mo sa uwak. Ha? Gikusik? Gikusik. Tusik niya ang eagle. No? Pero sa gihin mo sa eagle, ipansin ba niya? Wala lang, lupad lang siya. Tapos, sige nga pagtusik, lupad lang nga pag siya, pero yung ginahin mo paglupad, ginapataas. Gapataas. No? Sa binto lagi sa taas na kayo, saan nahita mo suwa? Saan nahin mo? Ni ondang tusik. Kaya nga naman, kusog na kayo ng hangin, di na niya makaya. Hangtod na, napalit siya sa hangin. Kung sa'yo lesson na ito, kinsa may agila ito. Pagtaas ka mo, kinsa agila. Kinsa ipanusik, as ka mo. Kasi kita mga Kristyano, kita itong eagle. Tapos na yung mga tawag, sige, tusik na to. Ba? Sagot, nag-iipong adultan ba? Nakapalit lang dagbago, tusik ko na sa ito. Istoryahan. Sa itong buhaton. Balusan na to?
Ayaw, paday naglubad, duol sa Diyos. Paday ani simbahan, sige sige lang, napagapon simbahan. Ayaw balos. Mapuntang panahon, undang na siya. Sana atong uwa. Wala na to siya. Pero ang last na picture na akong ipakita sa inyo, maundan ko ay sa eagle. Nakita niyo ang eagle? Nasayon ba ka mo nga ang agila, maurag yun ang only birds na nahigog mo sa bagyo. No? Kita niyo itong picture kagaya nga pagsugod, kalupad ang agila, pero kusog kay ulan. Kabagyo. Ang agila are the only birds that love storms. Sa panahon ng agila, makakita sa gani o mga clouds magtapok na. Malunay na ang agila. Excited na siya. Ang uban ng mga langgam, pag makakita na gani sila, natapok na ang mga gabon, amang lupad na sila. Manago na sila. Pero ang agila, mulupad na siya. Okay? Gamiton niya ang iyang mga pako. No? Tapos, mag-enjoy siya sa bagyo. Dili sa kinahanglan o kusog kayo, tungod kay ibukad lang niya iyang pako, tapos mag-glide lang siya. Less energy ang iyang gamiton. Kay glide lang siya sa kusog kaayo na hangin. Manang nakandindot kaayo sa akin. So in closing, mga kaigsunan, hinatong ta magkinabuhi kita sama sa agila. Na kung naamay bagyo, problema, mag-abot sa itong kinabuhi, di kita masubo kaayo. Kita mag-uol, o dili kita mo basol sa Diyos, o dili kita mo palayon sa Diyos, o muundang sa itong pag-alagan. Ato na natunan na ganap parte sa atong kinabuhi. Sama sa agila, dapat excited ka kung naay pagsulay. Wala ko masayod. Kung sa man yung pagsulay, pag-iyo ang maabot karong ituin. Si Mama na MP3 na. Akong giingnan si Ma'am Alice nga, litsunan ninyo si Mama. Kay huwag takabalo. Ang kinabuhi na to, bubura. Gusto man tag 100K, aron nga na 100,000, bahin-bahinon dayon sa napulo. Siya ang anak, dahil isa ka siya iya, inatay, 10,000. Pero ang takabalo, basta lost din eh. Di ba? Busa, litsunan din nila. Sikrito ba? Wala ko bang kabalo karong bulana next month, this year. Pero natin tama kaigsunan, we will stand strong in the midst of the storm. Okay? Pudayon ta. Now, with God and for God. Let's pray. Ito, salamat sa imong pulong. Dalay ko ikaw, O Diyos, sa tanan. Ikaw magpanalangin padayon sa imong pulong. Paniwala na maabtan kami sa brownout, may mga importante ang mga butang na makita nila. Pero akong gisalig, tugyan kaninong tanan. Ikaw mas labing kamahanan nga magpatubo o magpabunga ni ato sa tagsabag sa pagmakinito. Dalay ko ng imong ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen.